Ito po ang lahat at atin dasalin na sabay-sabay ang panalangin kay Jesus, ang mabuting pastol. O Jesus, mabuting pastol, masdan mo kaming nagtitipon at tagbubunyi. Ikaw ang aming Panginoon, ang aming pastol. Tawag mo itungo sa dang mapayapa at masagana. Sa piling mo, Jesus, kay siglang gumawa, kay tamis sumimlay. O Jesus, kailan may di mo kami pinabayaan, kailan may di mo kami tinalikdan. Sa paglapit mo, takot ay napaparam. Ikaw ang daan, buhay at katotohanan. Kung wala ka, sino ang tatagal? Buting Diyos anak, kahabagan mo kaming naliligaw ng landas. Isugo mong banal na Espiritu upang kami maging maamo at masunurin at naikasimdinggin ang kahilingang ito. O mabuting pastol, ikaw ang tanging pag-asa, kami iyong pag-isahin, bayan ay pasiglahin. Akayin mo kami sa iyong kaharian, at doon ikaw ay aming sisilayan at sasambahin, magpakailanman. Amen. O come, all ye faithful, joyful and triumphant. O come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. O come, let us adore. O come, let us adore him. O come, let us adore him, Christ the Lord. God from God, light from light eternal, lo, he abhors not the virgin's womb. Only begotten Son of the Father, come, let us adore him. Come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Oh, come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. Come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang kapayapaan. At sumayo rin. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon. Tayo po, may tradisyon po tayo na naglalagay po tayo ng parol, tanda ng bituin na nagturo sa mga mago kung nasa saan si Jesus. At ganun din sana ang mangyari sa atin. Sa pamamagitan ng ating buhay, tayo ay maging mga tala, nagtuturo sa kabutihan ng Diyos, nagtuturo sa kapatawaran ng Diyos, nagtuturo sa mga biyaya ng Diyos. Kaya mga kapatid, alalahanin natin ang ating mga kasalanan, ang ating mga pagkukulang, upang tayo maging karapat-dapat gumanap
sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunhi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesu Kristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal na kataas-taasan, ikaw lamang, O Hesu Kristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan,
ipinahayag mo ang iyong anak sa mga bansang pinapatnubayan ng talang maliwanag. Kaming mga sumasamba ng may pananampalataya ay loobing mong maitaguyod hanggang makaharap sa iyong kadakilaan. Sa kalangitan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Bumangon ka, Jerusalem, at magliwanag na tulad ng araw. Nililiwanagan ka ng kaningningan ng Panginoon. Mababalot ng dilim ang ibang mga bansa, ngunit ikaw ay liliwanagan ng Panginoon sa pamamagitan ng kaniyang kaningningan. Sa ningning ng iyong taglay na liwanag, iyong mga bansa, 10 ng mga hari, lalapit na kusa. Tumingin ka sa paligid at tingnan mo ang nagaganap. Ang mga anak mo'y nagtitipon na upang umuwi. Ang mga lalaki magmumula sa malayo. Ang mga babae kargang tila mga bata. Ang tanawing ito, kung iyong mamalas, ikaw ay sisigla. Sa iyong damdami, pawang kagalakan, yaong madarama. Pagkat ang yaman niyong karagatay, iyong matatamo, at ang kayamanan ng maraming bansa ay makakamtan mo. Maraming pangkat na nakasakay sa kamelyo ang darating mula sa Madian at Efa, at sa Seba na may darating silang may taglay na mga ginto at kamanyang. Ihahayag ng mga tao ang magandang balita tungkol sa ginawa ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Poon maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Turuan mo yaong haring humatol ng katuwiran, sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan, upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Poon maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Iyong buhay na matuwid sa kaniyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Iyong kanyang kaharian ay palawak ng palawak mula sa ilog Euphrates, sa daigdig ay kakalat. Poon maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Mga haring nasa pulo at naroon sa Espanya, maghahandog ng kaloob, ihahain din sa kanya. Pati yaong mga hari ng Arabia at Ethiopia, may mga kaloob ding taglay nilang alaala. Ang lahat ng mga hari gagalang sa harap niya, mga bansay magpupurit, maglilingkod sa tuwina. Poon maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahahabag. Sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Poon maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo.
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, marahil naman nabalitaan na ninyong dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay ipinagkatiwala niya sa akin ang tungkuling ito para sa inyong kapakinabangan. Ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala. Ang hiwagang ito'y hindi ipinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon. Ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. At ito ang lihim. Sa pamamagitan ng mabuting balita, ang mga hintil tulad din ng mga Hudyo ay may bahagi sa mga pagpapalang mula sa Diyos. Mga bahagi rin sila ng iisang katawan at kahati sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jesus ay ipinanganak sa Bethlehem ng Judea noong kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon, nasaan ipinanganak ang hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ng kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya. Nang mabalitaan nito ni Haring Herodes, siya ay naligalig. Gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng punong saserdote at mga eskriba ng Israel. At itinanong sa kanila kung saan ipinanganak ang Mesiyas. Sa Bethlehem po ng Judea, tugon niya. Ganito ang sinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Juda, ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan ng Juda, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamamahala sa kanyang bayang Israel. Nang mabatid ito, lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at itinanong kung kailan lumitaw ang tala. At pinalakad nila sila patungong Bethlehem matapos pagbilinan ng ganito. Humayo kayo at inyong hanaping mabuti ang sanggol. Kapag inyong matagpuan, ibalita agad ninyo sa akin upang ako may makasamba sa kanya. At lumakad na nga ang mga pantas. Muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan hanggang sa sumapit ito sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Gayon na lamang ang galak ng mga pantas nang makita ang tala.
Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatira pa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inhandog ang kanilang mga dalang, ginto, kamanyang at mira. At nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes, kaya't nag-iba na sila ng daan pauwi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Napakaganda po ng ating pinagdiriwang ngayon, ang pagpapakita ng Panginoon. Pero sabi ko, baka magandang umpisahan sa isang kwento ito. Meron pong isang matanda na po yung may-ari ng bukirin at meron siyang 3 anak na lalaki. Ang sabi niya, meron akong isang silid. Siguro mga kasenlaki po ng opisina, kung nakita nyo na po yung opisina. At bibigyan ko kayo ng tig-100 piso yung 3 anak. Kung sino ang makapagpupuno nung kwartong yon, siya ang magmamana nung bukirin. So okay, yung unang anak bumili ng lupa. Gaano karami bang lupa ang mabibili mo sa 100 piso? Siguro mga 1 balde, o mga 1 balde, o sabihin na natin mga 5 balde. So nilagay na ganun, halos hindi na mapapansin yung sasakyan, ay yung kwarto na nagkaroon na pala ng buhangin. Yung pangalawang anak bumili ng dayami. So bumili ng dayami, 100 piso, marami-rami. Siguro mga 1 dipa yung taas nung dayami sa kwarto. Ang sabi ng pangatlong anak, tay, ito po yung sukli. May sukli pa. Pero, mamayang gabi po pwedeng ipakita sa inyo kung ano yung ilalaman ko dyan. O sabi ng tayo, sige. Pagsapit ng dilim, pumunta sa gitna ng kwarto yung anak na tapos nilabas niya yung kandila. Tapos sinindahan yung kandila. Pagkasindi ng kandila, napuno yung kwarto ng liwanag ng kandila. Parang sinasabi doon na napakalakas na simbolo ang kandila o ang liwanag kasi kaya niyang punuin yung kwarto. Napakagandang simbolo ang tala. Kung tutuusin natin, ito yung ginagamit ng mga mangingisda sa gitna ng laot. Kapag wala na silang nakikitang lupa, ang tala ang ginagamit nilang gabay kung paano silang papalaot o babalik sa lupa. Kaya napaka-lakas na simbolo ang tala. Kaya yung sinasabi na si Kristo ay tinuro ng tala nang galing pa sa silangan yung mga pantas at sila'y dinala doon. Parang sinasabi sa atin ng Diyos na yung tala na yun, kapansin-pansin lang siya sa dilim. Kapag maliwanag, hindi mo mapapansin yung tala. Kahit ipatay po natin yung ilaw dito, doon nyo lang mapapansin itong mga kandila. Hindi ba? Pero ngayon, halos hindi nyo mapapansin yung kandilang yan. Pero yun nga parang sinasabi dito na sa panahon ng karimlan, doon napakahalaga ng liwanag. Sa panahon ng salot, doon natin mapapansin ang kahalagahan ng pag-asa. Kaya makikita natin sa atin, lalo na sa atin, na si Kristo, hindi lamang siya simbolo ng kapatawaran, simbolo ng pagtubos sa atin, simbolo din siya ng pag-asa natin.
na kapag siya'y nananatiling liwanag sa atin, makikita natin na hindi lang tayo nawawalan ng pag-asa, pero tayo din ay nagdadala ng pag-asa sa ating kapwa. Parang tatanungin nila, bakit parang hindi ka nawawalan ng pag-asa? Kasi nakakapit ako kay Kristo. Kaya napakaganda ng simbolo na yon para sa atin. Ang tala na nagbibigay liwanag, o hindi naman talaga liwanag, pero nagbibigay ng simbolo ng pag-asa. Kaya nga ba sa atin makikita natin na pag si Kristo ang kinakapitan natin, si Kristo ngayon ang nagbibigay ng pag-asa sa atin. At tayo din, nagsisilbi tayong tala sa ating kapwa. Nagsisilbi tayong liwanag sa ating kapwa. Kaya nga ba, kung mas marami ang may pag-asa, dahil nakakapit ang mas marami kay Kristo, makikita natin na yung liwanag na yun ay mas magiging matindi. Atras po tayo ng konti, o sesegue tayo ng konti. Ang ating diocese po ay nakasituate po siya sa Hacienda Tala. Ganda, no? Hacienda Tala. Parang sinasabi doon, kahit nga po yung simbolo ng diocese po natin, may bituin. Parang sinasabi doon, kaya nga ang tawag sa ating diocese ay Nova, bago, Lucis, ilaw. Tayo yung bagong ilaw. Para bang sinasabi, parang pinapahapyawan yung ating unang pagbasa. O Jerusalem, ikaw ang bagong liwanag. Dahil sa iyo magmumula ang mangunguna sa atin at manunubos. Hindi ko sinasabi na nasa atin si Jesus. Pero dahil kay Jesus, tayo ay nagkakaroon ng liwanag. Taglay natin yung liwanag. Kaya ang paanyaya sa atin, una, maging matingkad muna sa atin yung ating pangalan, yung Nova Lucis, Nova Lices, bagong ilaw. Na yan yung kinakapitan natin, hindi dahil tayo yung liwanag, pero si Kristo ang liwanag, si Kristo ang pag-asa. Pero, hindi po doon nagtatapos ang biyaya ng Diyos. Tayo din may responsibilidad, pangalagaan ang ilaw na yan. Hindi lamang para sa ating sarili, hindi lamang para sa ating sariling pamilya, hindi lamang para sa ating komunidad, sa ating parokya. Pero tayo din yung bagong ilaw kahit sa labas ng diocese. Alam niyo po, sa akin napatunayan po na tayo bagong ilaw. Kasi sa akin po ang litmus test kung tayo ay parang kahit papano nakokontrol natin yung virus, ay yung simbang gabi. Nung simbang gabi, talagang marami pong tao. Hindi makontrol ang tao. Pero, dahil meron tayong pamamaraan na sinubukan na natin at ilang beses nating pinatutupad, kahit yung madaming tao, nagkakaroon ng kontrol. Kaya sabi ko, sa pamamagitan nun, tayo ay bagong ilaw. Hindi lamang para sa ating sarili, pero para sa ating kapwa. Pero marami pa tayong hamon na pagdadaanan. Hindi lang po yung simbang gabi. Marami pa po. Isa na po dyan yung livelihood ng mga tao. Kasi marami pong nawalan ng trabaho. Isa na po dyan yung eskwelahan ng pag-aaral ng mga bata. Dahil wala ng face-to-face na klase. Pero sana tayo mananatiling taga-taglay, taga-bitbit ng liwanag. Nagbibigay ng pag-asa sa ating kapwa. Alam niyo po, marami na pong tumutulong. Minsan nga po galing pa po sa labas ng Novaliches ang tumutulong. At napakaganda kasi
tinitipon natin ang lahat ng tulong na yan. At ang lahat ng yan ay nagsisilbing liwanag, pag-asa. Nagsisilbing parang nililiwanagan niya yung ating daraanan. Kaya makikita natin na sana yung ating identity ay tunay nating maisabuhay. Yung Nova Lucis, bagong ilaw para sa ating kapwa, para maging matuwid ang ating daan, at para tayo ay nananatiling buhay sa ating pag-asa. Malaki po itong responsibilidad. Pero alam niyo po, habang taglay-taglay natin ang liwanag na ito, nakikita natin hindi naman sa atin galing yung liwanag. Kay Kristo galing yung liwanag. Sa Kanya nagmumula yung liwanag. Pwede pa nga natin sabihin, tayo yung mga salamin. Tayo yung buwan na sinasalamin yung liwanag ng araw. Kung yun ay magagawa natin, sinasalamin natin ang pag-asa ni Kristo, ang pag-ibig ni Kristo, ang kapatawaran ni Kristo. Yung bagong liwanag na ito ay magdadala ng pag-asa sa mas maraming tao. Umpisahan po natin sa ating mga sariling pamilya. Tingnan po natin kung sino yung mga parang nawawalan ng pag-asa, nawawalan ng gana. Sila po yung lapitan natin. Ipakita po natin sa kanila yung pag-asa na nanggagaling kay Kristo. Kaninang umaga po bilang pagtatapos, kaninang umaga po ay meron pong bagong parang segment na inipisahan po ang Social Communications Ministry ng Diocese of Novaliches. At isa doon sa mga pinag-usapan doon ay ano yung mga nagsisilbi sa iyong tala. At nagulat ako kasi napakaraming nagbibigay ng feedback, napakaraming nagbibigay ng comment. At sinasabi nila na nandyan ang tala. Hindi nawawala yung tala. Na kahit araw, nararamdaman nila yung tala na nandyan. Kaya para sa akin, baka kailangan halukayin lang natin ating sarili. Maging bukas ang ating malay sa tala na nandyan na. At ibahagi natin sa ating kapwa. Simpleng bagay lang. Pwedeng sabihin, yung tala sa akin, yung ayuda na nagbinigay ng private sector nung umpisa ng pandemic. Pwede sa akin, pwede. Yung tala sa akin, nung hiningan ako ng tulong para magbigay ng tablet sa mga bata na walang tablet. Tala sa akin yun. Marami tayong pwedeng kwento. At para sa akin, yung sinasabi nga natin kanina, kapag pinagsama-sama po yung tala na yan, yung liwanag na yan, yung hindi kapansin-pansin na liwanag na yan, kapag pinagsama-sama po yan, napakagandang tingnan. Hindi lang para tayong umaandap-andap na mga kuti-kuti-kutitap, pero tayo ay para pang sinag ng araw dahil sa pinagsama-samang ilaw, pinagsama-samang liwanag. Nawa, yun ang asamin natin para sa ating sarili, para sa ating kapwa. Ipahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya lalang ni Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat.
Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa pamamagitan ni Hesukristo, maging anak ng Diyos at tagapagmana ng kaharian tayong lahat. Dumalangin tayo na maging karapat-dapat sa mga handog niya. Sa bawat kahilingan ng ating itutugon, Panginoon, silayan mo kami ng iyong liwanag. Panginoon, silayan mo kami ng iyong liwanag. Para sa simbahang katolika, magsilbi nawa kaming liwanag sa buong mundong nahaharap ngayon sa matinding pagsubok. Manalangin tayo. Panginoon, silayan mo kami ng iyong liwanag. Para sa mga pinuno ng aming pamahalaan, maging gabay nawa nila ang liwanag ni Hesukristo upang paglingkuran ng aming bansa sa gitna ng matinding krisis na aming nararanasan. Manalangin tayo. Panginoon, silayan mo kami ng iyong liwanag. Para sa mga kapatid naming nakararanas ng kahirapan, magdala nawa ng pag-asa at kaligayahan ang maningning na liwanag ng banal na sanggol na isinilang sa sabsaban. Manalangin tayo. Panginoon, silayan mo kami ng iyong liwanag. Para sa mga kapatid naming yumauna, makita nawa nila ang liwanag na hindi nagmamaliw sa piling ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, silayan mo kami ng iyong liwanag. Sa ilang sandali ng katahimikan, amin ding ipinapanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng aming pamayanan, pati na rin ang aming pansariling mga kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, silayan mo kami ng iyong liwanag. O Diyos, gabayan mo ang aming paglalakbay sa liwanag ng iyong anak upang makapiling ka namin sa iyong kaluwalhatian sa langit. Siyang nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconcile. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the sky. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Christ by highest heaven adored, Christ the everlasting Lord. Late in time, behold him come, offspring of a virgin's womb. Veiled in flesh, the Godhead see, hail incarnate deity. Please with us in flesh to dwell, Jesus our Emmanuel. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconcile. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the skies. With angelic hosts proclaim, Christ
Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan, na hindi na ginto, mira at insenso ang tinataglay, kundi ang inilalahad, inihahain at pinagsasaluwang si Jesucristo, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa katauhan ng iyong isinugong Mesiyas, nahayag sa amin ang katuparan ng iyong balak. Ngayon nga'y iyong ipinakikita sa tanan ang liwanag na tumatanglaw sa sangkatauhan. Sa pagpapahayag ng anak mong ginigiliw na siya ay hindi naiiba sa amin, minarapat mong sa pagkatao nami magningning ang kariktan ng kadakilaan niyang di magmamaliw. Kaya kaisa na maanghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo,
ng bago at walang hanggantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitahin, sarili ay inihain, bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, at ako ang inyong aba at makasalanang lingkod at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang kabiak, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Pagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito si Jesus na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento.
Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa, sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu ng aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Ilang Pasko na ba ang nagdaan, kay raminan ng iyong natanggap. Ngunit nais kong ipaalala sa inyo na ang Pasko'y kaarawan ni Kristo. Panginoon, maligayang bati sa iyo. Handog ko ang aking puso sa pagmamahal ay dalisayin mo upang maging katulad ng sayo. Palamutit mga Christmas tree, mga tahanay nagdiwang muli. Ngunit mayroon bang isang sabsaban kung saan naroon si Kristong dahilan ng Pasko? Panginoon, maligayang bati sa iyo. Handog ko ang aking puso sa pagmamahal ay dalisayin mo upang maging katulad ng sayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pangunahan mo kaming lagi sa iyong liwanag upang ang niloob mong aming pagsaluhan ay mapakinabangan namin ng marapat at lubusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiluhod po tayo para sa Oratio Imperata. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama,
Nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang na atasan na tumuklas na mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamtin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtutulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin mo sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ang Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Magsiupo po tayo para sa ilang announcements. Dahil po sa pag-iingat ng Quiapo Church, hindi na po ginaganap sa kanila or meron pa rin po, pero ang ginawa po nila ay ipinangalat po ang pagdiriwang ng novena at saka fiesta masses para sa mga devotees po ng Black Nazarene. Nagsimula po yung novena December 31 at matatapos po ng January 8. Tapos ang kapiyastahan po ay ipinagdiriwang na lang po sa mga bawat parokya. Kaya nga po tayo may imahin dito ng Poong Jesus Nazareno dahil dito po ay kasama po ito sa mga parokya na magdiriwang ng devotion sa Black Nazarene. Ang ano po niya dito ay tuwing alas 12 ng tanghali ang Novena Mass. Tapos, pangalawa po, nangiimbita po o nag-aanyaya na mga mas bata-bata pong konti, hindi naman po, no offense po sa inyo yung mga may edad po 25 hanggang 50 years old na pwede silang mag-lay minister. So, inaanyayahan po ng katedral ang mga aplikante po doon. Pangatlo, meron po tayong mga kalendaryo po available ngayon sa tindahan. Paalala po yun na kasama po talaga natin ng Diyos buong taon. Ikaapat, patuloy pa rin po ang protocol po natin, yung minimum health protocol, which is social distancing, yung pagsuot ng mask at saka shield, at saka yung washing of hands. Ito po ay napatupad na po natin pero nandiyan pa rin po ang virus. Hindi pa rin po na nasusupil, wala pa pong vaccine. Ang last po ay para sa mga interesado po sa Columbari, available na po siya. Meron na lang pong 300 na units available para doon po natin ilalagak ang labi ng ating mga minamahal sa buhay. Para kayo rin po, hindi rin po kayo mahirapan pupunta pang sementeryo o kung saan man. Kung dito na rin po kayo regular nagsisimba, ay maganda na rin po dito nyo ilagak yung labi ng inyong mga minamahal. Yun lang po. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo at hingin ang biyaya ng Diyos. Ang Diyos na tumawag sa inyo mula sa kadiriman upang kayo ay makarating sa kanyang dakilang kaliwanagan, naway magpatatag
sa inyong pananalig, pag-asa at pag-ibig ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Kayong mga tagasunod ni Jesucristo na nagpakita ngayon bilang liwanag na nagniningning sa kadiliman, ay siya nawang mapagindapat na kayo'y maging ilaw para sa kapwa-tao ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Sa hantungan ng inyong paglalakbay ay inyo nawang madatnan ang pinaghanap ng pantas na may talang nangunguna sa daan hanggang matagpo ang ligaya si Kristo na liwanag buhat sa liwanag, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. humayo kayong taglay ang liwanag ni Kristo. Salamat sa Diyos. Manatili po muna sa kanilang pwesto at hintayin ang mga marshals at usherettes na gabayan tayo sa paglabas ng katedral. Panatilihin din po natin ang physical distancing at tamang pagsuot ng face mask at face shield sa lahat ng oras. Maraming salamat po. Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plains, and the mountains in reply, echoing their joyous strains. Gloria in excelsis Deo.